So, basically, ito naka-standard form na to, di ba? So, makikita na kaagad natin yung center. Tsaka yung radius. Sa case na to, ano yung magiging center natin? So, meron kang 3. Opposite sign lang nun. Magiging negative 3 siya. Then, yung sa negative 5 mo, magiging positive 5. So, meron ka ng center kaagad. Then, para sa radius natin, so, yung r squared mo, gawin mo lang siyang 49. Equate mo lang sa 49. So, pag in-square root yun, makakuha tayo ng 7. So, kung meron tayong radius, tsaka center, pwede na yun mag-graph. So, kung i-graph muna natin sila, copy lang natin yung negative 3, 5. So, negative 3 sa left side muna. Then, 5 units up. Gagi, kapos. Kapos. Negative 3, 5. Sabi ni. Pero, magdadagdag pa tayo ng 7 sa taas, no? Kasi 7 yung radius. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Basta nasa taas yun, guys. Tapos, nandito yung parte. Tumagos. Basta ganyan. Tapos, meron tayong 7 units sa right. Tsaka sa left. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, pantay mo lang yung dito. Then, 7 units din sa kabila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pantay lang yung doon. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nandito yun. Mali yung calculation ko. Basta, okay, connect mo to doon sa kabilang graph. Doon yung isa, no? Basta something like that yan. Alam ko, gets nyo yan. Yan, connect mo lang yan. So, doon yung isa. Anyways, kanya tsura niya pag in-drop. Then, balik tayo dito. So, ngayon, kailangan natin siya i-convert into general form. And, madali lang yun, no? Kasi kailangan mo lang naman to expand. I-expand mo lang din to. Then, ilipat mo yung 49. So, pag in-expand natin tong x plus 3 na naka-squared, anong kakalabasan? So, dapat familiar kayo sa mga factoring tsaka sa pag-expand. And marunong kayong tumingin ng mga ng mga special products. Anyways, so basically, ito x plus 3 lang siya, tsaka x plus 3 na i-multiply mo. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 6x plus 9 doon. Or kung nahihirapan ka mag-FOIL method, ganyan. Pero ito yung magiging sagot natin doon, no? So, balik tayo sa kabila. Itong y minus 5 squared naman, anong magiging sagot doon? Pag in-expand. Y squared minus 10y plus 25. Then, yung 49 natin na nasa right, ililipat natin yun sa left. So, magiging minus 49 siya. Then, naka-equate na sa 0. So, yung pagsasama-samahin lang natin yung mga constant. Then, syempre, yung mga same variables kung meron, no? Same terms, ibig sabihin. So, unahin natin yung x squared. Copy natin yan. Then, meron tayong y squared plus y squared. Then, followed by 6x. Then, yung negative 10y. Then, meron tayong constants. So, meron tayo ditong 9. May 25. Tsaka negative 49. Pag pinagsama-sama natin yung mga constant, ano yung magiging answer natin doon? Ang sagot? Din ba? So, meron tayong 9 minus 49. Makakancel yung 9. Magiging negative 40 na lang. Then, negative 40 plus 25. That is magiging negative 15. That's correct. Equate sa 0. So, bali ito na yung magiging
general form. So, kung hindi naintindihan dito guys sa pag-expand na ito, so ganito siya ginagawa. Kasi naka-squared yun eh. So, bali FOIL method lang siya. So, x times x magiging x squared. X times 3 magiging positive 3x. 3 times x magiging 3x. Then, 3 times 3 magiging 9. Then, pwede mo ito i-combine kasi pareha sila ng variable tsaka exponent. So, copy mo lang yung x squared. Yung 3 plus 3 magiging 6. Then, copy mo yung variable. Then, magkakaroon tayo ng 9. Kaya siya naging x squared plus 6x plus 9. Pero may format to guys para sa mas madali using binomial expansion. No? So, mas madali yung ganun kasi. Then, para naman sa kabila, kung meron tayong y minus 5 times y minus 5, so FOIL method pa rin. So, yung y times y magiging y squared. Yung y times negative 5 magiging negative 5y. Then, yung negative 5 times y, magiging negative 5y ulit. Then, yung negative 5 times negative 5, magiging positive 25. Then, yung term na to, pwede natin sila pagsamahin. So, magkakaroon tayo ng y squared. Pag binasa mo to is negative 5y minus 5y, so hindi tayo magta-times. So, apply natin dito yung rules ng integers sa plus tsaka minus. So, copy lang natin yung sign, then i-add natin yung mga numbers. Then, copy mo yung variable. Then, magkakaroon tayo ng 25 na constant. So, ganito siya ginagawa. Kaya tayo meron. Ganun siya na para sa ito yung pinakamadali sa parts ng conics. Circle. Ano pa? Hindi. Gusto ko sana ganun. Kaya lang sabi ko, diretso ko na i-graph. Kaya ginawa ko ng perfect square yung right side. Kasi kung magiging decimal siya, or magkakaroon tayo ng square, may hirapan tayo i-graph. Tingnan mo, kapos nga yung graph na ito. That's why nasag ko dito. Tinatansya ko kasi. Tinatansya ko paano ko ipagkakasya yun sa isang papel eh. Pero tama naman yung actually yung sinasabi mo. Kaya lang, syempre, ako yung magsusulat. Syempre, dapat mas pabor sa akin. Bias eh, no? Anyway, saan na yung ko? Ito pala. Yan naman guys, na x minus 1 tsaka x plus 1. This is difference of two squares. So actually, ang kailangan mo lang i-multiply itong nasa unahan na dalawa. Then itong nasa dulo. Kapag parehas siya ng itsura, magkaiba ng sign, ayun lang kailangan mong i-multiply. Kasi yung middle term yan makakancel. Ito yung difference of two squares. Pero kung hindi mo naiintindihan yung mga special products, meron dito niyan guys, madami. Siguro pag pinanood nyo yun, hindi na kayo mahirapan. Ano pa? Dalagay kayong given. Magpapaturo ka ng law of cosines. Eto. Punta na lang sa YT guys. Ayun ang dami niyan trig Ayun yung playlist guys Playlist. Trig. Nandiyan na yan yung mga ambiguous cases. Then, kung hindi mo maintindihan dyan, may oblique dito na ito oblique triangles. Pares lang naman yun. Pero ang gusto mas marami, may try yung una. Sa mga unit 3. Pero pwede mo yun guys. Wala akong ganyan guys na DE. Wala kaming kasing ganyan eh. Mostly mga fundamentals na yung ginagawa natin dito. Para hindi mahirapan yung students. Then kung may time ka, pwede ka mag-binge watch na itong trip mo. Parabola tas hyperbola naman tas ellipse. Meron dito guys niyan. Mga conics ayun
circle, hyperbola, ellipse, parabola. Explore nyo. Ayusin ko yung mga thumbnail susunod. Eto, hindi mo masisimulan. Siyempre, kung mag-aaral ka na itong conics, ito unang panoorin mo yung factoring. Pero kung ito kasi madalas ginagamit to guys sa conics, itong special products. If ever na marunong ka naman, hindi kahit anong panoorin mo dun sa apat, hindi ka na dun mahirapan. Pero yung unang ginagawa dun, circle, ito yung ginawa natin. Pero ganun lang siya ginagawa. Then, kung may time ka, sabi ko nga, hindi doon ka manood sa para may idea ka in case man na. Pero pag pinanood mo yun, sabi ko sa inyo, hindi ka na makikinig sa teacher mo. Gusto mo ba yun? May pagkwentuhan ka na lang. Tatamarin ka na pumasok niyan. Pag pinanood mo yung mga vids natin sa YouTube, sabihin mo doon, alam ko na yun eh. Yung iba ba niya need ng scientific? Oo, depende kung may mga square roots. Quadratic. Lagay nga kayong given. Saan na ba yun? Ang ganda sa inyo gawa yung given eh. Para aralin natin. Dali. Synthetic division. Anong gusto mo? Naka-squared. Yung denominator. Meron yan dito guys sa polynomials. Wait lang. Hanapin muna natin. Ito division of polynomials. Nandito yan guys. Marami example niyan. Depende na lang kung ano yung gusto mong hanapin. Anong gusto mong aralin. Yung gusto mo, panoodin mo lahat. May mga, dito, mga synthetic. Grade 11 math. Meron ito. Kaya lang, hindi ko na ito nilalagyan. Pero kung maghahanap ka ng guys, ng lesson mo, i-ano mo na lang, i-search mo, then kung meron na ako, may kita mo naman yun pag sinearch mo eh. Tulad ng ganito. Kunyari ganyan, factoring. Then, lagyan mo lang siya ng slash. Then, maano mo na yun. Hindi ako nag-solve ng mga word problem. Nakakatamad kasi magsulat.